kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Static kay Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Gabay ng OFW International. Isang oras na public service program para sa mga OFW. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Kasama't kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo na, abot kamay kita, aking padarama. Kasing ganda, darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa. Ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, panglaw sa bagong pangarap. Dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Okay, magandang gabi. 8:05 ang ating oras. Kumusta po kayo? Ito si Tita Lou Medina sa gabay ng OFW International. Ito ay isang bagong composition from Benny Saturno para po handog yan sa mga bagong bayani. Kahapon kasi ay Migrant Workers Day, June 8, at ito ay ginawa sa World Trade Center. At meron dong mga bisita kasama si Secretary Baldos at si OWA Administrator Carmelita Dimson, yung composer ng kantang yan, Abot Kamay Kita, at marami pang iba. Nagkaroon ng mga parlor games o raffle sa mga OFW family circles. At bukod dyan, nagkaroon din ng parang teleconference, mga OFW groups sa Dubai, Milan, and Hong Kong. So, naging one-day event ito sa World Trade Center, kung saan ay nagkita-kita yung mga OFW family circles. Ito ay ginagawa every second week of June, handog para sa mga bagong bayani. Migrant Workers Day. Mamaya makasama natin si Attorney
Gain Mendez ng POEA. Dahil hindi po tayo natapos ito kasi pag-uusapan natin kung paano makakaiwas sa illegal recruitment. Narinig ko na yung kotse niya. Parating na siya dito sa studio. At si Miss Susie Bugante ng SSS, makakasama rin natin tungkol dito sa mga texts na natanggap natin from OFW groups. Si Miss Susie Bugante ay ang Vice President, Public Affairs and Special Events ng SSS. Pag-uusapan natin tungkol sa educational loan. Paano mag-loan ang isang OFW para sa kanilang pamilya. At marami pang ibang text inquiries. Samantala, para sa ating foreign exchange rate, ang US dollar is 42.24, Hong Kong dollar 5.4, Singapore 33.8, Australia 40.54, Canada 41.07. Naalala ko yung boyfriend ni Quincy. Canada. X ba? New Zealand 33.9, Euro 55.82, Yen 0.434, UK pound, laki nito, 65.77, Saudi riyal, 11.23, UAE dirham, 11.47, Thai baht, 1.37. Makakausap din natin mamaya si Ellen Esperos. Naku, nasa Pangasinan siya. Siya isang OFW na nagbabakasyon. Sinusulit ang oras makasama yung kanyang dalawang anak. Kasi dalawa po silang mag-asawa. Silang mag-asawa ay nasa Taiwan. Nagtatrabaho siya as caregiver. At yung kanyang husband ay factory worker. Gano'ng kahirap na yung anak mo iniwan mo, pareho kayong wala sa bahay? Sabi po niya sa akin, maliliit pa naman sila. Pero kahit na, ito yung mga stages ng buhay ng bata. Yung growing up years na dapat kasama nga yung magulang. Diba? Tanungin natin kung sino nag-aalaga. Pag silang mag-asawa ay wala. Birthday pala ni Mary Gay Comilas ng Taiwan. Happy birthday, Mary Gay. At siya binabati. Naka-live pala ngayon tayo. Live feed tayo sa Taiwan sa ating website www.gabay.ofw.com. Napapanood po tayo at napapakinggan doon. Kasama natin si John Paul Musang dito sa studio at lahat ng putik buhok ko nakikita niyo dyan sa camera. Halika dito ka muna, Quincy, hanggat wala si Atty. Mendez para makita kang kasing ganda ng sino kasing kamukha mo, ang executive producer ng Gabay ng OFW. Halika kasi live tayo sa ayan ang camera, oh. Yan po si Marian Rivera. Batiin mo naman yung mga kababayan natin sa Taiwan. Magandang gabi po sa mga kababayan natin. Talbog na ako. Sa Taiwan, pero syempre, good evening. At hindi lang sa Taiwan, lahat ng mga worldwide. Yung mga OFW sa lahat po ng mga bansa. Oh, yan. Yan po ang aking executive producer, si Quincy Isagon. Yan. At si John Paul Musang. At yung ating sa technical side, si Kuya Jonas Pascual. Yan. Okay, pwede kayo mag-text sa 0942-833-1062. Binabati ni Farah Henosolango, si Mary Gay Comilas ng happy birthday. Birthday niya 2 days ago. Belated pala, Mary Gay ng Taiwan. Mercedes Roque, Mary Ann Mariabella, Lilian Pagay, Mary Baldogo, yan mga nakikinig sa atin. Si Labat, Labor Attaché Redulis Conferido, nag-message din siya kay Mary Kay. A blessed and happy birthday to you. Leonora Escamilan. At yung iba mabasahin natin mamaya, medyo mahaba-haba na. Okay. 11 minutes after 8 o'clock, kayo nakikinig pa rin sa Gabay ng OFW International. At meron tayong mga PhilHealth inquiries dito, SSS inquiries, OWA inquiries. Babasahin natin mamaya pag may oras tayo. At syempre, yung ating interview kay Mary Ellen Nisperos. 8:30, makakasama natin by phone patch, si Miss Susie Bugante. Dito pa rin sa Gabay ng OFW International. Pasadahan ko lang yung mga katanungan kasi hindi ako dapat sumagot dito. Kailangan yung ating mga guests na nag-request sa phone lang muna. Dahil po umuulan dito sa Pilipinas. Kasama kaya na pakiramdam ko ngayon kasi imagine uulan, tapos biglang mainit. Ang hirap talaga dito sa Pilipinas yung panahon, hindi mo matansya. Minsan bigla na lang bubuhos ang napakalakas ng ulan. Kahapon din pala ay merong Financial Literacy Forum sa World Trade Center kasama si Mr. Chiquitan. Siya yung dating taga-showbiz na ngayon ay milyonaryo na at the age of 30.
35. So, tinuturuan niya yung mga OFW and OFW families kung paano mag-handle, humawak ng pera. Paano hindi malustay ang pera ng walang, alam niyo naman, mahirap yung pera ngayon, lalo na kapag hindi nyo pera, kapag nyo gagastusin, o kailangan hawakang maigi, how to handle your finances. Yan, financial literacy program. Okay, babalik tayo makalipas ang ilang paalala. Pakinggan nyo lang itong composition na to. Abot Kamay Kita. Very inspiring song para sa mga OFW po paano matutupad ang kanilang pangarap. Sa aking puso'y agad naglalaho dahil alam kong nandiyan ka. Narating ang umaga na dala-dala'y pag-asa. Ang ngiti sa puso ay madarama. Parang may muling sisikat ang sa bagong pangarap dahil kahit kailan. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. 8:14 na ating oras. Time check brought to you by SSS. OFW, believe kami sa inyo. Lahat po ng miyembro ng SSS, believe kami sa inyo. Hoy, nandito na sa studio si Attorney Jane Mendez. Bawi-bawi ako ngayon. Live tayo sa Taiwan sa ating website. Bumati ka naman sa mga kababayan nating OFW. Hi. Hello, good evening po sa lahat ng ating mga friendly friends na OFW. Kamusta po kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Yes, mga nagluluto, pwede naman mapanood o makinig sa ating archive broadcast, www.gabaynangofw.com. So last week, pinag-uusapan natin paano makakaiwas, yung pag-abroad pa lang, no? Wala pa kayo sa abroad. Paano makakaiwas sa maging biktima ng illegal recruitment. Ano pa yung mga hindi natin nasabi sa kanila? Kasi medyo bitin yung discussion natin last week. Siguro ulitin na lang natin from the start. Yun. Dami yun. Short lang Okay, naman. okay. Mga few tips natin. Unang-una, kailangan kilalaning mabuti kung ano yung agency na ina-applyan natin. I-check natin sa POEA kung ito ba ay lisensyado o hindi. Pangalawa, pagkatapos i-check yung agency, i-check din natin yung tao mismo. Kung yung taong bang yun na ay konektado talaga sa agency, ma-check naman po lahat yan sa POEA. Pangatlo, i-check din po natin kung yung job order na ino-offer nila, talagang registered nga po ba o accredited na sa ahensyang iyon na ina-applyan natin. So kapag nag-check sa agency, tatawag sa POEA, tatanungin mo, may job order ba yan? Yan. Kasi baka parang maniningil lang yan at di naman ako makakaalis. Parang gano'n. Tama po Nakalagay yan. ba doon kung ano yung mga work available? Job Makikita po yan sa atin kapag check natin yung website na ng poea.gov.ph. Pwede po natin isulat doon yung position na ina-applyan natin. Makikita po agad doon kung yung po ba ay meron pa bang available balance yung job order na yun. Kasi usually nga po, nauubos ka agad yun eh. Oo nga, kasi maraming recruitment agency yung kuha lang ng kuha ng mga aplikante, yung pala wala namang job available para sa kanila, kundi ubos na yung slot. Ubos na yung slots, tama So po kapag yun. ba wala namang job order, pwede kang hindi magbayad. Sabi mo last week, kailangan bago ka magbayad, pirmado ka sa kontrata. Tama po yun. Kasi nga po, hindi natin malalaman kung ano po yung karampatang placement fee, yung legal na placement fee na dapat nating bayaran kung hindi pa tayo nakakapagpirma ng kontrata. Oo nga. Ang iba kasi sa airport na may pirma. Mali yun. Mali po yun. Kagaya ng guest natin last week, sa airport na daw siya pumirma. Ang ibig sabihin nun, magduda ka na. Kailan nasa airport ka na eh. Para di ka na aatras. Nandiyan ka na eh. Baka. So, dapat pumirma ng kontrata? Kailangan po, pag na-interview ka na syempre ng employer, ganyan. Ang interview ba, face-to-face o Skype?
pwede rin face-to-face, pwede rin Skype. Basta, Pumupunta ba rito sa Pilipinas? usually yung po pumupunta doon dito employer? yung mga employer, tapos meron silang hinihingi rin sa amin na permiso o yung authority para mag-conduct ng interview. Alam mo, mas maganda talaga pupunta ng personal Tama sa po Pilipinas. yan. Kasi meron akong nakakwentuhan dati. Nakaka 1 month pa lang siya sa Hong Kong. Pinauwi na siya ng amo. Kasi may nunal siya sa mukha. Ayaw yata ng Chinese yun, na meron siyang nunal. Kasi merong superstitious belief na parang malas kapag may nunal siya sa mukha. Nung ma-interview kasi siya, hindi naman sa Skype, o hindi personal, kundi sa Skype. So, kung nag-makeup, natabunan. So, hindi personal niyang na face-to-face na nakausap yung employer. So, hindi rin niya ina-expect na mababa lang siya eh. So, kailangan pala, mas maganda yung sigurado ka na hindi ka magkakaproblema kung ang employer magpupunta rito. Kadalasan ba talaga nagpupunta yung employer sa Pilipinas para i-meet isa-isa sa isang grupo yung mga aplikante? Hindi naman po kadalas. Pero tama lang po. Merong pumupunta, meron po hindi pumupunta. Sigurado wala masyadong problema yung mga nakakapunta dito. Sa bagay, napakalayo ng Pilipinas kung siya ay manggagaling pa ng Middle East, di ba? Okay, ano pa ang mga dapat tandaan ng mga kababayan natin para hindi maging biktima ng illegal recruitment? Yan. Siguraduhin po talaga na ang recruitment ay nangyayari sa loob ng opisina at hindi sa magsasabi ba ako ng mall? Pwede. Yan, wag sa mall, wag sa fast food chain, wag sa 7-Eleven, sa mga convenience stores. Sa opisina po talaga ang dapat na nangyayaring recruitment sa atin. At kung halimbawa naman po ay nasa probinsya kayo, siguraduhin po na yung agency na pupunta doon ay merong authority na bitbit para mag-conduct ng, yung tinatawag natin special recruitment authority para mag-conduct ng recruitment doon sa probinsya. Kasi usually nga po, ang mga ahensya na ito ay pinapayagan lamang po ng POA na mag-conduct ng recruitment within dun sa confines po ng kanilang business, sa kanilang opisina. Ngayon po, kung lalabas sila, halimbawa mag-conduct ng job fair or sa probinsya, meron po yung permission tinatawag natin special recruitment authority. Kapag gano'n po, pwede po tayong makipagtulungan o makipag-ugnayan sa ating PESO manager or public employment service. Yan po yung local dole natin sa mga munisipyo natin, yung PESO natin. Diyan po tayo makikipag-ugnayan kung halimbawa, para malaman po natin kung ito pong ahensya na to, itong tao na to, may karampatang authority para po mag-conduct ng recruitment diyan po sa ating mga probinsya. So, safe naman ba mag-apply sa mga jobs fair na ginagawa sa mga mall? Safe naman po yan. Usually po kasi nandiyan naman po yung POA. Oo nga, naalala ko sa June 18 to 19, meron pa ng jobs fair. Si Mark magdamit, yung guest natin last Saturday. Sa workabroad.ph na magandang website na yun para may mga reminders kung parang hindi maloko ng mga recruitment agencies. At marami din silang in-invite na mga agencies para on the spot, di ba? Minsan on the spot may naka-hire doon na local, international jobs. Okay. Ang ating oras, 8:19. Kayo nakikinig pa rin sa gabay ng OFW. Kasama natin si Attorney Jane Mendez. Tapos si Tita Lumidina. At mamaya makakausap natin isang nagbabakasyon from Taiwan, si Mary Ellen Esperos. At syempre, yung mga na-receive nating text messages para sa SSS PhilHealth. Basahin ko na lang kasi may sagot naman dito. From Eileen Canaveral. Ako po si Eileen Sabayle Canaveral. Pwede nyo ba bang isend sa email ko yung number sa PhilHealth ko? Nawala ko po kasi yung number ko. Ito po yung email. So, sinabi niya yung email. Uhulugan ko na po kasi yun. Thanks. Yun. So, ang sagot from PhilHealth, pakisend po daw ang full name at birthday nyo sa info@philhealth.gov.ph. Yan po, tinatawagan ko sila para sagutin ito. From Lovely Rose Ramos, pwede po kayang magpakuha sa mga kamag-anak nyo at padala ng through email ng authorization letter at free lang po yun sa pinakamalapit na PhilHealth service. So, yun ang advice ng PhilHealth. Pwede magpakuha sa asawa, kapatid, anak, pero dapat may authorization letter. Punta kayo sa pinakamalapit na PhilHealth service office or opisina. From Virginia, Marasigan, ask ko lang po magkano nabi-refund once na na-hospitalize ang isang OFW. Okay, from PhilHealth, depende po kung under fee for service siya o kung sakit niya ay case rate. For more info, please call center of PhilHealth 441-7442 or visit ang website Philippine Health Insurance Corporation. Yan.
Lagay nyo lang sa Facebook, meron silang Facebook, meron silang, basta i-google nyo lang. Meron sila sa Facebook, meron dong admin na sasagot sa inyo mga katanungan. Ang POEA ba may Facebook at may sumasagot doon? Kasi ang SSS saka PhilHealth, ang Pag-ibig Fund, OWA, meron dong mga parang officer na online. Kasi makikita mo minsan, hindi lahat pumupuri sa isang government office. May nakalagay doon na ang tagal ko na nagtatanong, wala pa rin reply hanggang ngayon. So, meron din sa inyo. Yun sa POA po kasi, admittedly, meron kaming dalawang Facebook account. Bakit dalawa? Yung isa po kasi, doon yung mga news, lahat ng mga may kinalaman sa, basically sa operation ng POA. Parang balitang OFW yun. Mga nangyayari sa lahat OFW. po, lahat yan. Yan po, yung pangalawa po kasi Facebook account, yun po yung sa anti-illegal. Yun po ang mas may sumasagot doon. Actually, yun ang talagang... Parang pwede ka makipag-chat doon? Pwede po. Anong pangalan nakalagay sa Facebook? Yung POEA, Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Campaign. Haba, no? Oo nga. Kahit po i-type nyo na lang POA Anti, lalabas na po yun. Antay kayo ng antay dyan. Ewan ko lang kung may sasagot. Pero doon po, may sumasagot doon. Everyday po. Okay, sige. Sa website, meron din. Sa website po, meron po yan sa info.poea@gov.ph. Kasi info balikan kita, baka mali yan, ha? Oo nga, check ko muna ulit. Okay, sige. 8:24 ang ating oras. Ito pa rin sa gabay ng OFW. Mamaya po makakusap natin si Miss Susie Bugante. Napagod siya sa grocery. Namili siya. Ako rin masama actually yung pakiramdam ko kasi nag-uulan. So, babalikan po natin siya. Si Attorney Jane Mendez. At makakasama natin mamaya si Miss Susie Bugante. At nakapasya na siya rito eh. Kaya lang, mukhang napagod siya. So, makakausap natin siya phone patch. Saglit lang. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y siguradong protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Statika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Okay, balik tayo sa programa. Emergency! Sugat! Sugat! Don't worry! Ayoda Strike agad! Ayoda Strike, 10% antiseptic solution. Ayoda Strike, pang-wound emergency for the family. Povidone iodine is the generic name of Iodo Strike. Ayodo Strike! Ayodo Strike! Wound emergency ng pamilya, ayodo natin. Okay, game na? Okay, nasa line na si Mary Ellen Esperos from Pangasinan. Magandang gabi, Ellen! Hello, Ellen! Nasa line na si... Hello, bakit di kita marinig? Hello? Naririnig ko siya dito pero hindi ko siya maipasok sa ere. Si Ellen po ay caregiver sa Taiwan at nagbabakasyon ngayon sa Pilipinas kasi once every 3 years lang siya nagbabakasyon. Bakit gano'n ang bakasyon? Parang bitin na bitin. Yung kanyang husband every year. Pero siya once every 3 years. Ang hirap na ano? Ayaw. Oo. Ellen, ako. Napapanood pa naman tayo sa Taiwan sa www.gabaynangofw.com. Hello. Narinig ko siya.
Balikan natin, Miss Quincy Jones. Okay, tuloy natin pag-uusapan natin kasi hindi klaro si Ellen. Anong unang dapat tandaan ng aplikante? Kasi ang madalas yung hihingan sila ng pera, di ba? Yan. Yung iba't ibang bansa, kung halimbawa sa Saudi siya, magkano ba ang dapat ibigay? At kung pupunta naman ng Taiwan, magkano naman? Tapos kung halimbawa sa Malaysia, magkano? Yan. I-rule of thumb natin to, ha? Sige, papasukin muna natin. Okay, sige na nga. Hello, Ellen. Magandang gabi. Yes, ma'am. Good evening. Panood ko kayo. Ay! Napapanood natin. May problema kami sa landline kasi kalilipat lang ng building. Hindi namin, wala pa kaming landline. So, pagtsagaan ko muna itong aking, bulong na kasi itong phone ko. Ito mo naman, oh. Medyo delayed lang, ma'am, sa akin, tsaka delayed kasi nasa website ka na. Sa website ka kasi nanonood eh. Ito, sa website ka. Ayan Si attorney pala to, attorney Jain Mendez. Sa atin. Napapanood natin siya. Napapanood niya tayo. O, tanong ko lang, Ellen, gano'ng kahirap yung ginagawa mo na kayo mag-asawa, wala sa Pilipinas at iniiwan mo yung 2 boys mo? Nakita ko sa Facebook, no? Talagang binabawi mo sa mall. Mahirap, pero tiis-tiis lang po, tsaka tsaga. Kasi para sa kanila din, ma'am, kung bakit kami umalis parehas. So, kailangan may ipon. So, sabi mo sa akin 2 days ago na madalang ka lang magbakasyon. Bakit? Ma'am, kasi pag mag-uwi po ako ng every 2 years, akin po lahat yung pamasahe. Sayang naman po. Kaya, dinidiretso ko po siya ng 3 taon para yung pag-uwi, sagot po ng amo ko. So marunong naman ba mag-Skype, FaceTime yung mga anak mo? So nakakapag-usap kayo? Yes, ma'am. Mas okay po ngayon kasi nga sa Skype, may Viber, may mga bagong technologies na... Hindi ko nga alam, Viber na yan eh. Viber, hindi ko nga alam yan. Buti ka pa, alam mo, tsaka mga anak mo. Paano ba yun? Download lang, ma'am. Download lang. So, sino nag-aalaga sa mga bata? Mga biyanan ko po. At least. So, ilang taon na nga yan? Yung mga nakita ko sa Facebook na nasa mall kayo? Isang magti-13, isang magti-12. Batiin mo naman sila. Hello, Timothy and John Brian. Nandito po kanina sa tabi ko biglang bumaba. Saan ka ngayon, Pangasinan? Yes, ma'am, sa Puso Rubio po. Puso Rubio. So, kailan ang biyahe mo? Hindi ko makita yung live streaming. Buti ngayon mo meron na. Oo nga, matagal ka na wala. Ay, kikita mo yung aking kapekas. Yes. Hoy, Ellen, magtatanong ko sa'yo. Magkano ba sweldo mo at nakakapag-ipon ka naman? Ako, pakialameran, tita mo. Ma'am, bali nung last year, hindi po talaga nakaipon kasi yung asawa ko, dinala ko nga po sa Taiwan. Tapos, yung placement, malaki din po. Tapos, medyo may awa po ang Diyos this year. Kung sakali pong makabalik po ulit ako, yun na po talaga ang ipon. Oo nga. Alam mo, Ellen, pinag-uusapan namin ni Atty. Mendez na napakamahal ng placement fee dyan sa Taiwan, di ba? Kadalasan yung mga nakakausap ko, inaabot ng 100,000. Dapat daw yes, ma'am, sa mga factory po. Oo. Ikaw, as caregiver, magkano nagastos mo? Ma'am, bali, direct hire po kasi ako Kaya po, amo ko lahat gumastos. Swerte mo, ano? Yes, ma'am. Mababait po yung napuntahan ko ulit ngayon na amo. Okay. So, kailan ulit ang biyahe mo? Ma'am, bali, releasing ng visa ko, ma'am, sa 18. Kaya, ma'am, hindi ko po alam kung ano po yung mga requirements pa na kailangan. Kasi may sinasabi sila na yung unified na ID, ma'am, kailangan. So, hindi ko po alam kung anong mangyayari, ma'am, sa releasing ng visa ko. Pero nagpa-flight na po ako ng 21. Okay. May tanong siya. Tanong mo, sabagay taga POEA ito. Ang visa mo ay i-release sa 18, pero ang flight mo is 20. Ma'am. So, ano tanong mo? Ma'am, kasi sabi po nila, bago daw po i-release yung visa, dapat kailangan ng unified ID ng SSS, PhilHealth, at saka Pag-ibig. By Monday pa lang po ako magpapa-ID. So, ang sabi po nila, yung ano po ng ID na yun is about for 6 months or 3 months. So, paano po yun? Gusto mo i-expedite, ganon? Kung pwede po, ma'am,
kakayanin po kaya ng ganun kabilis? O kailangan po na may maipakita lang po ako na nagpa-ID ako? Tatanong natin yung mamaya kay Miss Susie Bugante na yes, sa phone patch kasi lang. Isa po yun sa mga additional requirements ngayon. Para mas maraming requirement para ma-release po yung visa. Parang mas maraming requirement ngayon compared to sa mga wala pang gulo, ano? Yes, ma'am. Additional na 3 po yan, ma'am Parang, ngayon ko lang narinig to. Unified. Ngayon ko lang narinig. Unified ID. Ibig sabihin, sa isang ID, nandun lahat. Pag-ibig, OWA, SSS, PhilHealth. Oo nga. So, gusto mo ngayong i-request na i-expedite kasi ang flight mo is on 21, June 21. Yes, tapos, or may maipakita lang po ako na nagpa-ID, mama ko, gano'n. Baka pwede na yon. Saan ba yan hahanapin sa airport? O dun sa amo mo? Ma'am, hindi ko po alam kung sa mismong TECO po kasi malalaman ko pa lang po sa pagkuha ko ng visa. Hirap ka pa pabalik-balik ka na doon. Bali, ilang taon ka na ngayon sa Taiwan? Ma'am, pang 9 years na po. 9 years? Okay, bruha, dapat meron ka lang ng ipon. 9 years na pala. Napunta po lahat sa mga anak. Oo, at least. At mga kapatid. Ay, nako, learn to say no kapag mayroong mga kapatid na humihingi. Yan sana nakikinig sila. So, ang tanong mo, kung pwedeng malakad mo sa 18, saan ba nilalakad yan? Yung releasing ng visa, ma'am, ng 18. So, anong recruitment agency mo nga? Ma'am, direct hire nga pala, direct hire. Sa Pilipinas, ma'am, Nasa Taiwan po lahat. Amo ko po lahat ang naggastos. Ayos, Ay, bago kita pakawalan, noong nagkaroon ng gulo, di ba? Alam mo yung issue, di ba? Tahimik ang POEA doon, tahimik ang DFA doon. Nagkaroon ng issue, may napatay ditong fisherman. Nandun ka noon sa Taiwan, ano naman ang reaction ng mga OFW doon o kayo? Meron bang tension? Ma'am, ako naman po, kasi nung kaming nag-day off po kami ng mag-asawa, that time na medyo hindi naman po, masyadong magulo. Doon po sa lugar namin sa Taoyuan, wala lang po. Pero kumonti ang mga Pilipino na lumabas. Natakot. Pero wala naman po. Wala po kaming masyadong na-experience na na magulo. Oo. Kasi naawa ko minsan sa mga nabasa ko na pag tinatanong daw sila kung Pilipino sila, sinasabi nila Indonesian, Sri Lankan. Yun nga lang po sabi ng amo ko, bakit niyo sasabihin na Indonesian kayo, Pilipino kayo? Yun lang po yung nasabi niya, tapos tumatawa siya. Tapos di naman po ako sumagot. Yeah, I'm sure naman, no? Hindi makakapagtrabaho yun sa mga opisina, sa mga malalaking negosyo nila kung wala kayo sa Taiwan, di ba? Opo. Parang sinasabi lang po nila na na wag na lang naming pansinin, wag ko na lang pansinin, baka din daw po maapektuhan yung pag-aalaga ko sa matanda. Siyempre, nag-iisip po ako na baka ayaw din nila sa akin, ganon. Sabi nila, wag mo isipin yon, gusto ka namin, ganito, ganyan. Mabait wag talaga, mo isipin. mabait talaga yung amo mo. Siguro, I'm sure, isa sa mga nahirapan ka mag-adjust yung language, communication, language barrier. Marunong ka na mag-Taiwanese? Yes, ma'am. Marunong ka na mag-Taiwanese after 9 years? Medyo na po. Sige nga, batiin mo yung mga nasa website. Batiin mo sila. In Taiwanese, Sige nga. Ni hao. Alam ko yung ni hao na yan, ni hao. Yun lang. Sige, complete mo. RPFC family. Yan. Parang nag-hello siya sa RPFC. RPFC, ito po yung Radio Pinoy Fans Club na close group namin sa Taiwan. In-organize namin yung grupo na to kasi nakakatulong ito sa mga OFW. Actually, si Pearly Panlaki Baluyot, ang pinaka-presidente, si Beth Bartolo, yan po yung nagsumikap na i-organize yung grupo sa Taiwan para magkaroon silang bonding every day off kung saan-saan nagmamasyal. Kundi, ando lang sila sa park. Bukas may swimming sila. Inggit ka kasi nasa Pilipinas. Kaya di bale, namnamin mo ang iyong mga anak. Dahil ilang araw na lang o alis ka na naman. Kailan mo ang balik mo? After 3 years again? After 3 years po ulit. Kung so, 2016? Ang tagal. Kung payagan po nila akong makapagbakasyon ng 2 years, magbabakasyon po ako. Lumalaki na po yung mga anak ko, nagbibinata na. So abot kamay mo na ang iyong pangarap. Kung hindi ka nag-abroad, anong work mo dito sa Pinas? Siguro po nasa kahera. Okay. Wala ka namang negosyo. Kagaya ng, di ba nagkaroon 2 billion peso reintegration program?
Malaking pondo yun, ha? Hindi ka ba nag-avail? Hindi po, ma'am. Sayang, no? 2 Opo. billion pesos Kasi yung yun. computer shop po namin na ginibak nga po ni Brian para lang magkasama kami. Okay. Meron kayong computer business. Hindi naman masyadong... Pero hopefully po, God willing, kung matapos po ulit yung niya, baka ibalik po namin. Okay. Okay, maraming salamat. May mensahe ka para sa mga nakikinig sa www.gabaynangofw.com sa ating website. Siyempre, may archive broadcast din ito kapag walang tayo makinig ngayon. Opo, sa lahat po ng OFW na katulad ko, talagang tsaga lang po, tsaka tiis-tiis lang para sa pamilya natin, sa mga anak natin. Tsaka isa po yun talaga yung mag-ipon. Number 1 yung mag-ipon para po pag uwi natin na mag-for good na po tayo, di naman po tayo magiging kawawa. Tama, correct. Okay, maraming salamat, Mary Ellen Esperos. Thank you, Ma'am Lou. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Text na natin si 8:35. Sige, Miss Quincy Jones, babalik po tayo kay Miss Susie Bogante makalipas ang ilang paalala. Saan panig ng mundo ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y siguradong protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Static kay Pinoy, sagot ka ng Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Init, ulan, lamig. Mga baby ko, baka magkasakit. Big Soluble Electrolytes for chickens, roosters, pigs, goats, and others. Iwas sakit ng mga alaga. Go big before it's too late. Big Electrolytes. Yes, yes, yes. Okay, Big Electrolytes, immunity elevating big water solubles for all kinds of weather, for all kinds of animals. Si Quincy Jones. Okay, ha? Kasi tatawag na si Miss Susie sa 0942-833-1062. May magpapatch. Tatawag na siya now na. So, habang inintay natin si Miss Susie Bugante, tuloy natin yung usapan natin. Kasi 8:40 na. Si Miss Susie ay inaabangan natin. So, ano pa dapat tandaan ng mga OFW? I-wrap up na natin. Yung mga nag-a-apply. So, ang number na tatawagan is 722-1144 or 722-1155. Pwede rin po tayo mag-email sa info@poea.gov.ph. Yun. Kung pupunta naman sa POEA, meron ba dong parang opisina na pwedeng tingnan sa computer? Kasi hindi naman lahat may computer para malaman kung maayos yung kanilang ina-apply ang recruitment agency. Ayan po, pag punala sa POEA, meron po tayong Legal Assistance Division na pwede po tumulong sa lahat ng mga tanong na pwede lang i-tanong tungkol sa pag-a-apply sa abroad. Okay. Pero pinakamaganda po, meron kaming tinatawag na pre-employment orientation seminar na ginaganap araw-araw sa aming opisina. Doon po natin malalaman lahat ng mga do's and don'ts ng pag-a-apply. Okay. 8:40 na ang ating oras. Si Miss Susie ay tatawag na sa ating linya. Ito ang mga katanungan. Pero bago yan,
Miss Lou, kakainis naman ang pagtawag dyan sa PhilHealth. Naubos ang load ko. Wala pa rin sumasagot sa inquiry ko. May hotline ba sila na pwedeng tawagan? Dito ako sa Taiwan, si Riza Ponce po ito. Naku naman, Riza, no? Kahit ang PhilHealth may Facebook, may website. So, huwag kang mainit. May hotline din sila at may radio program pa nga sila. Minsan nandito sila. Ang kanilang number, hotline, no? Kung nasa abroad ka, 632-441-7442. Ito naman, may katanungan para sa POEA. Ito nga number na. Nabanggit mo na yung hotline. Ano po ang hotline ng OWA? Ito naman si kay Admin Carmelita Dimson. Ang kanyang landline, 8340124. Pwede rin kayo tumawag sa OWA hotline. 632 kung kayo nasa abroad, 833-6992. At ang kanilang super hotline ay 551-6641. Kung kayo nasa abroad, i-dial nyo lang 632-551-6641. Quincy, okay na, nasa line na siya. Pakitawagan na lang siya. Okay. Sige, babalik po kami, huwag kayong aalis. Saan panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y sigurado protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. Lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Statika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Kaya may reminder dito si Eugenia Dequina. Share ko lang po nangyari sa akin kanina sa Taiwan para maging aware kayo. Dahil may mga taga-immigration na nag-check sa mga ARC. Ano nga ARC? Para ito yung ID nila. Alien Registration Card. Kung saan kayo magpupunta, dapat po bitbitin ninyo yung ARC para walang aberya sa lakad ninyo. Yan. Mahigpit talaga, no? Alam mo ba, one time, tourist lang ako. Kinatok kaya ako sa hotel sa Hong Kong. Hinahanapan ako ng passport. Kasi mga kaibigan, nasa line na. Okay. Okay, nasa line na si Miss Susie Bugante, Vice President for Public Affairs and Special Events. Magandang gabi, Miss Susie. Yes, good evening. Magandang gabi. Oo nga, okay. Meron pa tayong 15 minutes para pag-usapan ng tungkol dito sa bagong programa ng SSS, yung educational loan. So, ang tanong ko lang po sa SSS tungkol sa educational loan. Nakapag-enroll na po yung anak ko bago ko nalaman na meron palang ganitong programa. So, paano po makakahabol at magkano ang pwedeng ma-loan sa educational assistance loan? So, sa susunod na lang na semester, kasi nabayaran na niya no? So, magkano? Next semester, bago ka bayaran, nag-apply siya ng educational loan. So, itong assessment na mag-galing sa school, yun ang i-a-attach na dun sa kanyang loan application. Sabi sa umutang ng 20,000 every semester. 20,000 every semester. Medyo malaki yan ito pa. So, ano man yung after the month tuition,
Kung below 20,000 siya, kung ano yung exactong amount, kung ano yung release at kadahan. Okay. Live tayo ngayon sa Taiwan sa ating website www.gabaynangofw.com. From Lea Soriano, kahit po ba 3 anak na i-enroll, pwede makahiram sabay-sabay sa educational loan program. Yung pamangkin ko po, gusto ko rin tulungan sa pag-aaral niya. How much po pwede ma-loan? Kagaya ni sinabi ni Ms. Bugante, 20K. So, kung 3 yung anak na i-enroll, Pwede naman nagawing beneficiary ng member at pwede yung gamitin para sa sarili niya, pwede kaya para sa asawa niya, pwede kaya para sa kanyang anak na papasok sa kolehiyo, up to 2 children na bawat miyembro. So kung ang mag-asawa, parehong miyembro, bawat isa sa kanila hanggang 2. Okay. Meron na pumili sila ng isang anak nila na papaaralin. Hindi pwedeng baguhin yan. Dapat hanggang sa makatapos. Paano kung hindi sila kasal? Pwede bang i-enroll yung mga illegitimate child? Pwede ang illegitimate children. Okay. Ito po, from Jennifer Bringas, may online application ba para sa educational loan? Need ko pa bang pumirma sa mga docs kasi nasa abroad po ako? Kanino iuutos ang pag-apply? Walang online application. Ang gawin na lamang, pwede naman i-download yung form. Okay. Sa aming website, www.gov.ph. Ito from Liza. Ito from Liza Soriano. Ito, tanong niya, Miss Susie, kahit po ba may salary loan ako, okay lang mag-loan sa educational assistance? Yan, may utang daw po siya. As long as member of good standing siya, ibig sabihin, kahit na may utang siya, hindi siya pumapalya sa pagbabayad. On time siya, at tama yung binabayaran ng halaga. So, good standing siya. Pwede siya umutang din. Hindi pa naman yung purpose. Okay. Pwede pala. From Alison Rodriguez, Miss Lou, bakasyon po ako ngayon sa Pinas. Gusto ko sanang itanong ang tungkol sa educational loan ng SSS. May kilala po ba kayo doon? Yan. Gusto ko po sanang asikasuhin ng loan para makapag-college yung anak ko. So, hindi naman kailangan na samahan ko pa kayo o may backer, di ba, Miss Susie? Hindi na kailangan. Ito lang sa pinakamalapit namin sa opisina at doon pwede siya humingi ng application form. Pero kailangan meron na siyang assessment or billing statement. At kailangan meron siyang at least 12 monthly contribution at ang isa dito within the last 3 months bago siya nag-apply. So, anong mga dokumento ang dapat dalhin ng isang anak na mag-a-apply? Halimbawa, wala yung magulang nasa abroad. Sa anak niya, i-submit na certification. Kailangan may Okay. So, kung OFW, papakita yung kontrata? Parang gano'n, ano? Pwede po. Pwede rin yung OEC nila or yung OFW info sheet. Pwede daw yung OEC or info sheet ng POEA? Pwede ipakita yon? Basta merong information kung magkano yung sweldo. Kasi nakasulat po yung sahod nila doon sa kanilang info sheet. Oo nga. Ay, Miss Susie, kanina may kausap kami, nasa Pangasinan siya, no? Ang flight niya ay sa June 21. Pupunta siya ngayon sa Manila sa June 18. Meron daw karagdagang requirement ngayon. Nakikinig siya ngayon si Mary Ellen, kausap namin siya kanina, Nisperos na nasa Pangasinan. Ang flight nga niya sa 21. May requirement daw na bago ngayon papuntang Taiwan, yung unified, parang magkasama-samang ID na. Multi-purpose ID.
Yes, hindi yan bago. Ay, talaga? Sabi niya bago. Sa Mahirap daw kunin yon. application. Mhm. Hindi kasi dapat Mhm. Oo. Aha. side namin yung data niya from ASA. So, ang payo mo, kung nasa abroad sila ngayon, nasa Taiwan, pwede na rin lakarin sa Meco. Yung mga... oo nga. Oo nga, sa POEA. Siguro naman, di masyado mahaba ang pila. Okay, Miss Susie, di ba ngayong June 8, 15, tsaka sa mga susunod na Sabado, bukas ang SSS para sa kasambahay na magpaparegister? Sige, remind natin sila. Bagong kasambahay mo. Dati naman, although So, pag sabing kasambahay, kasama dito yung driver, yaya, cook. Kung mayaman ka, dami mo. Oo. Yun, hindi lang katulong sa bahay. Kung yung mga driver, kasama. Okay. So, saan sila? At meron kayong Facebook, active na active nga yung mga duty officer doon sa kakasagot sa mga inquiries eh. Di ba? Hindi sasagot. Tsaka dapat confidential daw yung SSS number, wag ilalagay sa Facebook.
sa SSS Facebook. Okay, naku. Sige. Sige. 920 920-6446 hanggang 55. Hotline ng SSS. Okay. Wala pa kami toll-free number. Okay. O, sana meron ding text service. Text hotline. Okay. Maraming salamat, Miss Susie. Sa totoo lang, akala ko makakarating ka ngayon. Next time, mag-live ka na lang. Okay lang kasi umuulan Excuse. Okay, maraming salamat, Miss Susie. Yan. Okay, yan po si Miss Marisu Bugante, Vice President for Public Affairs and Special Events. At nakausap natin siya tungkol sa mga SSS inquiries. At meron pa tayong 5 minutes. Go. Ano mga reminder mo? Unang-una, huwag po kayo magbabayad ng wala pang kontrata. Huwag kayo makikipag-usap sa mga recruitment agency, sa mga mall, o sa mga Jollibee, sa mga kung saan-saang restaurant. Ano pa? Pinaka-importante sa lahat. Pinaka-importante. Hindi naman po pinaka-importante. Pero lahat kasi importante yung mga tips natin. Pero ngayon po, may bagong motos yung internet scam po. Internet scam. Sa UK naman, lumalabas ngayon na ang Unilever daw po sa UK naghahanap ng mga manggagawa. So, hindi talaga po totoo yan. Pero kasi Unilever, sikat yan Yan po. Yan. Marami po ngayon nga kumakagat na nakuha daw po nila itong information to sa isang Makati office? Makati job. Parang siya sa internet din po na parang work abroad pero parang Makati-based jobs po siya. Parang ganun. Doon nila nakuha yung information. So, email hanggang sa maya-maya nanghihingi na po ng pera. So, yan. Hindi siya scam nagbigay. po yan. Scam yan, no? Internet scam. Yan. Job scam. Ang daming scam. No? Yan. Kaya kailangan maging wise tayo. Huwag tayong magpaloko dahil, iba dyan, nag-resign na, nangutang na, tapos hindi makaalis, di ba? Okay, Tony Jane Mendez. Sino kasama mo? Naghihilig. Meron na lang tayo 3 minutes bago mag-alas 9 ng gabi. Pasadahan ko lang ito, baka magtampo. From Mang Bert Linsangan. Tita Lu, ano po ba mga documentary requirements para sa scholarship program ng Overseas Workers Welfare Administration? Gusto po kasi ng anak namin na mag-inquire. Okay, maaari naman makuha yung mga documentary requirements sa website ng Overseas Workers Welfare Administration para sa itong programa nilang OFW-DSP o itong OFW Dependent Scholarship Program. Pero kung wala ka namang time mag-research, mag-Facebook ka na lang. Meron din naman silang Facebook. Kailangan lamang yung proof of OWA membership ng member, kung ang nanay or tatay, official receipt ng OWA contribution, proof of relationship sa OWA member, birth certificate importante, di pala naka-on, at siyempre yung birth certificate certified by the local registrar of the NSO. Ayun, di mo ako sinesens. Okay, call OWA for details, 891-7601, local 5219, or 832-1268, yan. 891-7601, local 5219. Yan, inulit ko. Wala tayong oras. Maraming salamat kay John Paul Musang, ang ating IT supervisor, Charing. At siyempre si Jonas Pascual. Maraming salamat kay Miss Susie Bugante, Vice President for Public Affairs and Special Events ng SSS. At siyempre kay Attorney Jane Mendez, OIC Prosecution Division ng POEA. Maraming salamat. Si Admin, hindi siya pwede ng gabi. Nagpapatulog daw ng baby. Family man. Na-meet ko siya kahapon. Maraming salamat po. Have a nice weekend. Ito ang programang Gabay ng OFW International. Pwede ka tawagan nga pala saan? Ang landline mo? Ang aming landline po sa Prosecution Division. Sila, 722-1190 po. Kung nasa abroad po, 632-722-1190. Tapos email po, sumasagot po kami dyan, POEA_
PROSEC, prosecution at yahoo.com.ph. Okay, yan po. Pag may reklamo kayo sa mga recruitment agency, niloko kayo. Ayan si Atty. Mendez. Sabihin nyo lang pangalan ko. Sabay takbo. Yes. Joke. Bye! Maraming salamat! Gabay ng OFW International. Isang oras na public service program para sa mga OFW. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Bawat isa'y sigurado protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Statika'y Pinoy, sagot ka ng Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph.